Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto ng ating daily Bible blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay lubos tayong maglingkod. Lubos tayong maglingkod. At ibuugnayan sa Diyos mga minamahal ay hindi maaring hilaw o kulang. Kaya sabi nga po halimbawa sa Mark 12:30 ng Biblia na dapat nating ibigin ang Diyos ng ating buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Kaya biging lubos po sa ating paglilingkod ay ating makikita naman sa Kolosa 1:29. Dahil po roon, na siya namin inihahayag na pinaalalahanan ang bawat tao at ituruan ang bawat tao sa buong karunungan upang may harap naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Ang dahil ito ay nagpapagal din naman ako na nagpipilit ay sa kanyang paggawa na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. Kadimig naman naman mula sa verse 28 ay nakatangian ng paglilingkod ni Pablo. Una, kanyang pinaalalahanan ang bawat tao. Bakit po? Dahil ang bawat tao nga ay dapat magkaroon ng pagkakataong makapigil ng ebanghelyo, kalamaligang ebanghelyo at magandang balita, at maligtas. Ikalawa po, kanya ring tinuruan ang bawat tao. Bakit? Dahil ang bawat tao rin po na may ligtas ay dapat din namang maturuan upang lumago at mamunga sa kanyang pananampalataya. At para po nagturo si Pablo, una, sabi niya, sa buong karunungan. Sabihin mo para sa akin, tinuturo po ni Pablo ang lahat ng kanyang iruturo. At lahat na kailangang ituro sa bawat taong may ligtas. Upang ikalawa, ay sa verse 28, ang bawat tao ay maharap niya kay Kristo na sakdal o mature. Kabulayan ni Pablo na ang bawat isang maligtas ay lumago at maging ganap sa kanyang spiritual na buhay. At magawa po ni Pablo ito, ang lahat ng ito dahil ay sa kanya sa verse 29, habang siya ay nagpapagal, ang Diyos ang gumagawa sa kanya na may kapangyarihan. Kaya mananawa po, tulad ni Pablo ay maging ganap at lubos din ang ating paglilingkod tungo po sa kaligtasan at paglago ng mga taong may ligtas. Maraming salamat po.